Have a great day, everyone. I'm Sir Paul, your National Tibet trainer for the qualification of Computer System Service NC2. So, let's start. So, good day, guys, again, and have a great day, everyone, again. I will gonna perform and discuss to you for the configuration of COC3, and that is set up computer server. Since we already done, guys, to configure the COC1 and COC2, we will proceed now for the COC3. But remember and reminder, making sure everything must be good and okay. Nakakaintindihan po tayo dahil pagdating po sa COC3 for the configuring of server, medyo maselan po siya. Iniiwasan natin ang pagkakaroon ng error o yung pagkakamali. And before we begin again, let's gonna double check our internet connection at the same time our IP address if naka-static. So we're gonna to do first on our system tray on our taskbar on the right side. I-right click po natin yung ating internet icon and open network and sharing center. And then on the left portion on the second layer, let's gonna click the change adapter settings. And then from the Ethernet, highlight lang po natin yan. Right click and properties. And then pindutin natin ng once o isang beses ang TCP IPv4 and click properties. Bakit nga po pala? Para i-double check lang natin kung talagang nakaset na ng static IP address ang ating computer server. And let me remind you, the IP address of our computer server is static. Why static? We already created a own IP address according to the COC2 that we already created. Kaya pwede po natin balikan yung video na yun. And reminder, the IP address that we will gonna use for this static IP server is 192.168.78.5. And then ang ating subnet mask, tandaan po natin ang 255.255.255.0. At ang ating default gateway, which is the IP address of our network router, is 192.168.78.2. Reminder po natin, guys, no? Ang IP address, yun po yung static IP ng server. So, yan po ang availability na kinuha natin from 0 range to 254. And then, ang default gateway, ito naman po yung ginamit natin 78.2 na kinonfigure natin from our router. However, since okay na po lahat, i-click lang natin ang OK button and close button. So, let's begin na, guys. For the configuration, for the setup computer network, ang topic po natin ay mag-set up tayo ng server manager. So, first, on our taskbar, i-click po natin ang ating Windows key. And then, i-select po natin ang server manager. Pagka-select po natin ang server manager, magpa-pop up po siya. At welcome to the environment of our server manager. Mag-a-appear po yung ating dashboard. Para hindi kayo mahirapan in every time, guys, or na ating ginagamit ang server manager, once na open yung server manager on the taskbar, sa baba, yung icon na yan, right-click, click natin yung second layer, pin to taskbar. Bakit ka po pala? Para in every time, pag kino-close natin to, nakasave na lang siya sa taskbar. Gagawin ko. Yan, so nakasave na siya, pwede na tayo mag-click dito, o pwede rin naman yung kaninang ginagawa natin. Okay? So, babalikan ko lang guys, server manager. And then, from our server manager, i-click po natin yung add rules and features. Pwede rin naman under manage, may naka-appear din po dyan on the upper right portion. However, dito po tayo sa pinaka-main dashboard, pareho rin naman po yun. Select the add rules and features. And then, select the next button located on the lower portion. Under select installation type, nakaselect lang tayo sa next button. Under from server selection, nakaselect lang tayo ulit sa next button. And then here guys, magsisimula na po tayo mag-select at mag-install ng different rule. So tandaan po natin at wag po tayong malilito. Okay? Ang unang checkan po natin ay isa-select. Siyempre, yung Active Directory Domain Services. This will be the first role. Pagka-select natin ng box, may magpa-pop up na dialog box, Add Rules and Features Wizard. In every time na may mag-appear po ganito, isa-select lang po natin sa lower portion ang Add Features button. Ganon din po, for the second role, isa-select naman po natin siyempre guys, ang DHCP server. Pagka-check ng box, may magpapapa ulit na dialog box.
for the wizard, i-select ulit natin ang Add Features button on the lower portion. And then after that, for the third role, i-select naman po natin ang DNS server. Ganun po ulit, may magpa-pop up na dialog box. For the wizard, i-select po natin ang Add Features button on the lower portion. And then after that, guys, i-select naman po natin for the fourth role is the Print Document or Print and Document Services. May magpapapakulit na dialog box. So, for the wizard, i-select lang po natin ang Add Features button on the lower portion. And afterward, guys, i-select naman po natin syempre dito ang ating web server IIS. Ito po siya. Ganun po ulit, may magpa-pop up dito na dialog box for the wizard. I-select lang po natin ang Add Features button. And then after that, guys, i-double check na lang po natin yung limang role na in-install natin na chinikan. Una-una po, Active Directory Domain Services. Second, the DHCP server. Third, the DNS server. Fourth, the Print and Document Services. And the fifth, which will be the Web Server IIS. And then after that, guys, pwede na rin naman po natin isabay dito ang Remote Desktop Services, na? So, however, yung lima naman po yan, ang sinelect lang muna natin, i-click na lang po natin ang next button. And then here, guys, pag na-select po natin yung next button, okay guys, so here, after po na, nakaselect lang po dito sa ating .NET Framework for 3.5 and 4.6. Wala na po tayong papakialaman dyan. Isa-select na lang po natin dito, syempre guys, ang Windows Server Backup. Ito po siya. Para saan naman po ang Windows Server Backup? Later on po kasi guys, magko-configure tayo ng backup features, no? So, malaga po yan na nakichikan natin para makapag-perform tayo later. So, after that, next button po natin on the lower portion. And then, may mag-a-appear po dito for the Active Directory Domain Services for ADDS. Ito po yung unang role na ating sinelect. So, next button lang tayo. For under the DHCP server, next button lang ulit tayo. Under the DNS server, next button na ulit. Under the Print and Document Services, next button na ulit. Under the Role Services po tayo, i-click lang po natin yung next button. So, naka-check lang po tayo sa Print server, wala po tayong papakialaman. So, next button again. And then, under the Web Server Role IIS, next button. And then here guys, pagka-select po natin ang next button, wala na po tayo dito papakialaman kundi i-select lang ulit natin ang next button for the Role Services. And here, for the confirmation, sinama rin na po yung ating mga sinelektan na. And then afterward, pwede po natin checkan yung box sa taas, yung restart the destination server automatically if required. Ito po yung tinatawag natin Dropbox, no? So, checkan na lang natin yan. At kapag may nag-appear po dito, guys, may magpa-pop up po dito. I-select lang po natin yung yes button for the dialog box. And then, select the install button on the lower portion. Install. So here guys, magpe-perform na po to perform the installation progress of our different roles. So hihintay na lang po natin matapos yan. One of the advantage of Server 2016, kapag tinapat po natin itong cursor ng mouse dito sa feature installation, inside, sa loob ng ating progress bar, may mag-appear po diyang percentage, no? Like this. So napapansin po natin yung kanyang performance, no? Mas madali po natin ma-designate o ma-identify kung ilang percentage po siya. However, these guys, hihintay na lang po natin matapos yan. Kaya naman, I'm gonna skip and fast forward this video. So, hintayin na lang po natin siya makompleto. As of now, guys, 29% siya po siya. So, let's gonna wait until 100%. Alright guys, so here for the installation progress, as we can see, sabi po dito, view installation progress, pag tinapat natin yung cursor na mouse sa loob ng progress bar, is almost done and 100%. So we're gonna to do here on the lower portion, i-click na lang po natin ang close button. Select natin ang close button. Okay. And then, afterward guys, tapos na po natin ma-configured ang ating server manager. So, well done. Ganun lang po mag-configure
para sa pag-install ng server manager. Okay guys, so we're gonna to do here, i-restart na lang po natin yung computer to make it sure na na-configure po natin. So, restart. And then, kapag mag-restart po tayo, pwede po natin i-select dito guys ang other plan o kaya naman operating system in any area. So, select na lang po natin yung other plan. And then, continue. So, ganun lang po yung gagawin natin guys na sometimes ang ating computer server ay automatic po siya magre-restart. So, it depends to the computer kung magre-restart po siya automatically or we're gonna volunteer to restart our computer. So, mag-login na lang po yung ating computer server. So, let me remind guys, no, while this computer turning on and restarting, wag po natin kakalimutan yung password ng server natin. Yun po yung ginamit at ginawa natin during the COC1, which is we're gonna perform how to format a computer server. Una-una pa lang, automatic, meron na siyang computer account. At ang username niya is administrator. At ang ginawa na lang natin, yung password. So, we're gonna to do here, in our keyboard, let's select the Control, Alt, Delete to unlock. After po nun, from the administrator, ito yung sinabi ko kanina, this will be our official and user account of our server. Inside of the text box, we're gonna enter the password that we already created. And that is admin at 2024. To make it sure na correct, i-select po natin yung ating eye icon. And then, kung tama naman po, select natin ang arrow key or enter button. So, nakalagin na po tayo sa ating computer server. And that's it. Well done. Kung mapapansin po natin dito guys, automatic magpa-pop up po ang ating dashboard. At to confirm na installed na po lahat, i-click na lang po natin yung ating local server. So kung mapapansin niyo dito, may mga nag-appear na po dyan. At kung kinalik po natin at binalikan natin ang dashboard, scroll down lang po natin, nag-appear na po dito yung configured natin kanina. So later on, babalikan po natin yan to configured individually. So, well done. Okay guys, so ang topic naman natin ngayon ay magko-configure naman tayo for the continuation for the Active Directory Domain Services Configuration. So, let's start. On our system tray, select po natin ang Start menu and then select natin ang Server Manager. Pagka-select po ng Server Manager, magpa-pop up always ang Server Manager dashboard. Ihintay lang po natin matapos yan. And then, afterward guys, on the upper right portion, meron po kayo makikitang flag. And then, meron siyang icon warning signal sign. This is what we call the notification. I-select po natin ang notifications located on the upper right portion. Pagka-select po ng notification, isa-select po natin dito, syempre guys, ay yung pangalawa. Ito po yung post-deployment configuration na required for Active Directory Domain Services. Wag po tayo malilito. Hanapin po natin yung ADDS. Select po natin ang promote this server to a domain controller. May magpapop up po dyan for the WinStar installation. And then here guys, under the select, the deployment operation, meron po tayong tatlo makikita ditong bullet. But we're gonna select and use the third bullet, the add a new actors, sapagkat magpo-promote at gagawa na po tayo ng bagong domain. Reminder for the creating and for the promoting of domain, always double check and remember the domain that we will gonna use and to perform. Kaya naman, ang gagamitin kong domain, for example, is this. Test.pol.net. So remember, test.pol.net. Ang ating extension, kailangan pong may .net sapagkat kapag wala yan, di po siya magko-continuation, no? So ang ating pinaka-parent domain will be the .net. Pagka nalagay po na po natin ang test.pol.net, isa-select na lang po natin ang next button. So here, sa domain na ginawa ko, capital yung T at capital yung P. Okay? So here, under the domain controller option, for the type
the Active Directory Services Restores Mode or the DSRM password, we will gonna create a password. At ang password na lang po na ilalagay natin is same lang rin kagaya ng password ng ating computer server. And that is admin at 2024. Confirmation password, admin at 2024. And then after po natin ma-type ang ating password, isi-select na lang po natin ang next button. Now, nandito na po tayo sa second rule na kinonfigure dating kanina. And this is the DNS. Under the DNS options, guys, isa-select na lang po natin ang next button. For the additional option, magko-configure lang po siya. Links. So, magko-configure lang po yan. So, let's wait for a while. For the net bias domain name, ito po yung ginawa nating na-promote na domain. So, hahayaan lang po natin nakapag-create siya dyan. Isa-select na lang po natin ang next button under the additional options. Next button. And then here guys, under the path, isa-select na lang ulit po natin ang next button under the warm portion. And then here, for the review option, isa-select na lang po natin ang next button sa lower portion. Nakasama rin sa po siya. And then here, under the prerequisite check, hihintayin na lang po natin siya mag-progress. So here guys, dito medyo may katagalan, depende po. Sometimes nag-work siya ng from 1, 2, or 4 minutes. No, hintay lang po natin yon. So fast forward ko na yung video kanina. And then now, under the prerequisite check to continue this video, isa-select na lang po natin ang install button. At magpe-perform na para i-install niya ang configuration para sa una at ikalawang rule. That is the Active Directory Domain Services configuration. And also, yung kalawang rule na yun, o yung second rule is a DNS, but later on, we'll gonna continue. Kasi may part 2 po yun. Okay? So, all gonna to do is to fast forward and skip this video. Okay guys, so may nag-pop up dito, no? Sabi dito, you're about to be signed out. So, once na matapos po yung pagkakonfigure, i-click na natin ang close button. And then, close button on the lower portion. And automatic na po siyang magre-restart. So, hayaan lang po natin siyang mag-turning to log on. And the computer now restarting. So, okay guys, for the continuation of this performing, so ilalagin na lang po natin siya. Press Ctrl-Alt-Delete on our keyboard to unlock. And then here, kung mapapansin po ninyo, may nag-appear dito. Kanina wala po siya eh. Nakalagay lang is administrator. But as of now, nakalagay na po dito is test the poll /administrator. It means of that, guys, we already promoted a domain. Ang kahulugan po nun, ang server natin ay nakapag-create na ng isang domain. At ang server natin ay isa ng ganap na domain. At ito ay connected na sa domain na test.poll.net. So, wag po tayo malilito. Still, ito pa rin po ating user account ng servers at ilalagay po natin password. Yung ginawa lang naman po natin password sa ating computer server. And that is admin at 2024. So, after that, select po natin kung tama naman. Tama ng password. Enter button. So, wag po tayo malilito guys, no? Ito po yung nilalagin natin is the main computer account of our computer server which we create and perform a server manager and for the promotion of a domain. So automatic po magpa-pop up ang ating dashboard for the server manager at tapos na nga po natin magawa ang ating Active Directory Domain Services or what we call the ADDS. So that's it and well done. Tapos na po natin siyang i-perform. I-close ko na lang ang Windows. Okay guys, ang topic naman natin is all about the configuration for the DHCP server. So, let's start. On our server manager, on our system tray, on the start menu, i-select po natin ang server manager. And then, i-click po natin on the upper right portion, makikita po ulit natin yung notification icon. Yung meron po tayo makikita po dyan na flag. Yan.
Pagka-select po ng notification icon, isa-select naman po natin ang post-deployment configuration for the complete DHCP configuration. I-select po natin yan. At magpa-pop up na po ang ating wizard for the DHCP post-install configuration wizard. Under the description, i-select po natin ang next button. Here guys, under the authorization, nakaselect lang po siya sa first bullet. Use the following user's credentials. Therefore, wala na po tayong papakialaman dyan. Kaya naman, isa-select na lang po natin ang commit button. After po nyan, for the summary, isa-select po naman natin guys ang close button. And then afterward, i-close ko na lang po yung Windows. And that's it. Well done. Gano'n lang po mag-perform at mag-configure para sa DHCP server. Okay guys, so ang topic naman po natin ay karugtunan po ito ng DHCP Server Manager. Kaya simulan na po natin. On our DHCP, let's start. I-select po natin yung start menu. And then select po ulit natin ang Server Manager. On our computer server, magpapapa po ang ating Server Manager. And then here on the dashboard, i-select po natin on the left side ang DHCP. Pagka-select po ng DHCP, on the right side, may makikita po tayong container at sa loob po nun nakalagay po yung WS1-server, which is the computer name of our server. I-select lang po natin yan, nakaselect po ang cursor ng mouse dyan. And then, right-click, i-select po natin ang DHCP Manager. Para hindi po kayo malito, 1, 2, 3, 4, 5. Panglima sa ibaba. Okay? So pagka-select po ng DHCP Manager, nasulab na po tayo ng DHCP para mas makita po natin guys, pwede po natin i-expand yan. Using of our cursor of mouse, yan, i-select nyo lang po yung grid line na yon para may expand po ninyo kung sakaling hindi natin masyadong makita. Here on the DHCP, i-expand po natin, i-click po natin yung arrow key ng WS1 server, test.pol.net. And then, i-select po natin, i-expand po natin ang arrow ng IPv4. And here, pagka-expand po natin, pindutin na po natin mismo yung IPv4. Yung meron pong icon na check na kulay green. Pagka-select po ng IPv4, isa-select lang po natin syempre yan. And then, right-click, select the new scope. Pagka-select po ng new scope, under the new scope wizard, next button. And from name of the scope name, ang ilalagay na lang po natin scope ay ito po. test.pol_scope. Sapagkat kaya yan po yung nilagay ko, sapagkat ang ating domain is test.pol. Kumbaga, ito po yung magiging scope ng ating domain. Okay? So, after po natin ma-type, in-next button lang po natin on the lower portion. And for the configuration setting for DHCP server, under the IP address range, mag-create po tayo ng IP address. Ito po IP address na po ito ay para po ito sa ating computer client na siyang gagamitin na IP address. Kaya naman po sa start IP address, ang ilalagay po natin is 192.168.78 space button .101. Bakit po 101? Sapagkat yung po yung nais pong gawin o nais po natin i-perform na IP address. At ang end IP address, pag sinelect po natin yan, mapapansin nyo po sa baba, automatically mag-a-appear po dyan. So, hayaan lang po natin yon. However, for the end IP address, ang ilalagay po natin is 192.168.78.110. Bakit nga po pala? For a short instruction. Kaya po ang starting natin is 78.101 sapagkat ito po yung simula. Kaya nga naman po end natin is 70.110 sapagkat ito po ang dulo. Ang kahulugan, kung bibilangin po natin yan guys, from 101 to 102 to 103 at magayon po ng 110, 10 IP address. Meaning, nag-set lang po tayo ng 10 IP address. At yung 10 IP address na po na yun ay para lamang po sa ating computer client. Kaya kung papansin po ninyo, pupuntahan ko yung client, ito na po yung for this computer client ko. Meaning, kulang na lang po nun siya. Yun po yung scenario na kung saan ang 10 IP address na to ay isang system or IP address reservation sa ating client lamang. Sa kanila lang po yun, exclusive. Remember, yung IP pool range natin from 101 and to 1110 or 110. At tandaan nyo guys,
ito po ay available sa ating IP address sapagkat ang available range is from 0 up to 254. Kaya naman, after po natin ma-type ang start at end na 101 to 110, sa configuration settings, wala na po tayo papakailaman dyan sa length and subnet mask. Tandaan na lang po natin yan. Select the next button. And then here guys, wala na po tayong papakailaman dito sa add, exclusion, and delay. Isa-select na lang po natin ang next button. Under the list duration, next button. And then here, under the configuration or configure DHCP option, dapat po nakaselect lang po tayo sa unang drop-down or sa unang radio button. At nakaselect lang po sa yes, I want to configure this option now. Select lang po natin ang next button. And under the router default gateway, ilalagay lang po natin yung default gateway ng ating computer o ng ating network router. If ever na nakalimutan nyo po yung default gateway ng router, wala pong problema gaya sapagkat pag binalikan natin yung CP, okay. If ever naman po nakalimutan natin yung default gateway ng router, wala pong problema. You're simply to do on our keyboard, Windows R, and type CMD, and then, itype nyo lang po ipconfig. Enter button. At mababalikan, makikita na po natin yung default gateway ng ating router. That is 78.2. So, ganun kasimple lang po yun. So, i-minimize ko lang on the command. At itatype ko na ulit, babalikan ko under the router. 192.168.78.2. Pagka-type, add button, at papasok na po siya sa loob ng container. So, yun lang po yung nilalagay natin dito. The default gateway or the IP address of our router. So, next button na lang po tayo on the lower portion. And then here, wala na po tayong papakalaman dyan, guys. So, next button na lang po tayo on the lower portion again. Under the Win server, next button na lang ulit po tayo. Under the activate scope, do you want to activate the scope now? Yes, nakaselect lang po sa first radio button. So, yes, I want to activate this scope now. So, naka-yes lang po siya. Select the next button again. And for the new scope wizard, isa-select na lang po natin ang finish for the completion. Finish button. So, ganun lang po ang pagko-configure para po sa ating DHCP. And then, ipo-close na lang po natin yung Windows na yan. After that, guys, reminder, wag po natin kakalimutan. Pagkatapos po natin i-perform ang DHCP, makapag-create tayo ng scope on our system tray on the internet icon, right-click, and open network sharing settings po tayo. Okay naman, madalas po, pwede natin gamitin ang shortcut command. Open lang po natin ang run or Windows R shortcut at ang itatype lang naman po natin dyan ay ncpa.cpl. Ulitin natin, itype po natin ang ncpa.cpl. Okay button. At dadali na po tayo automatic sa network connection. Ito po yung simple way for shortcut command. No? So, on the Ethernet icon, right-click, Properties. And then, i-select lang po natin ang Internet Protocol version 4 or the TCP IPv4. Select Properties button. Here guys, focus po tayo sa baba. Under the use the following DNS server addresses. Under the preferred DNS server, kung mapansin po ninyo, nagbago po or nag-update yung IP address. Naging 127.0.0.1. So, nothing to worry. Ang gagawin po natin guys, buburahin natin yan. Pero bago po yun, pakitandaan po yan. Kasi later on, babalikan po natin si 127.0.0.1. Tandaan natin yan. At buburahin na po natin ang text box niyan. At ang ilalagay natin IP address ay kung ano yung IP address na kinonfigure natin dito during the COC2 configuration. At yung po yung IP address na ating computer server. Ito po siya. So, kukopay lang po natin yan. 192.168.78 space button .5. So, same lang po siya sa IP address na ginawa natin during the COC2. So, after that, i-click na lang po natin ang OK button and close button. Again, always remember guys, kapag may pinapalitan, change o in-update na IP address o ginagalaw sa ating Ethernet, right-click, disable,
After ma-disable, right-click, enable. Bakit nga po, ulitin lang po natin, to refresh and to update the IP address of our computer network. Always do and remember that. After po natin ma-perform, i-click na lang po natin ang close Windows. And that's it! Well done! Ganun lang po mag-perform at mag-configure para po sa DHCP server. Okay guys, ang topic naman natin ay tuturo ko naman sa inyo kung paano naman mag-configure ng file storage services. So let's start. At bago po natin simulan yun guys, reminder po no, kanina na-configure tayo ng DHCP server. After po natin perform yun, binalik po natin yung IP address sa preferred DNS server ng ating computer network. Huwag po natin kakalimutan yun. Okay? So let's start guys. For the continuation, for the file and storage services, okay, so let's start. On our server manager, start menu po tayo. And then select the server manager. And then here guys, two options pwede po natin gawin. Pwede po natin i-perform on the left side or in the right side. On the left side po, pag sinelect lang po natin yan guys, here under the DWS1 server, naka-elect po siya, right-click, add role and features. Na? So pwede po yun. O kaya naman, yung pamamaraan, pwede po dito, scroll down. So, okay guys, here under the file and storage services po, right-click, add and file storage services to another server. Automatic po siyang magne-next, no? So, here under the file and storage services, 2 of 12 install. Isa-select po natin yung arrow down na yan. Expand natin under the file and IFCSI services, 1 of 11 install. Scroll down po tayo. Checkan natin naman guys dito ay ang file server resource manager. So kapag na-checkan na po natin yun guys, may magpa-pop up po dyan na box. I-click lang natin ang add features. So kung malilito, ito po siya. File server resource manager. Pagka-check, pagka-pop up ng box, pagka-click na add features, isa-select po natin ang next button. And then, next button again. And then, install button under the confirmation. At mag-install po ang ating features para naman sa ating file server resource manager under the file and storage services. Hihintay na lang po natin matapos yan, kaya i-skip at fast forward ko na lang ang video. Okay guys, here under the installation progress, the features installation is done. 100% na po siya. Kaya isa-select na lang po natin guys ang ating close button located on the lower portion. Close button. At tapos po natin siya i-configure, i-close na lang natin ng Windows. And that's it. Well done. Ganun lang po ang pag-perform para sa configuration ng file and storage services at sa pag-configure ng file server resource manager. Okay guys, ang topic naman natin na itutulong sa inyo is all about for the configuration of DNS server. So, let's start. Ang gagawin naman po natin, i-click na lang po natin yung server manager. On the start menu, select the server manager. At ang nilalaman naman ng topic na to ay magko-configure naman po tayo under DNS for the configuring of forward lookup zone, reverse lookup zone, at ng loopback IP address. So, on our server manager, on the dashboard, on the left side, i-select po natin ang DNS. And then, under the right side, naka-highlight na po siya sa ating WS1 server, which is the computer name of our server. I-right-click lang po natin yan, nakatutok lang sa cursor ng mouse. And then select the DNS manager. Ikalima sa pangbaba. At pagka-select natin yan ng DNS manager, mag-a-appear na po tayo at tayo na dito na sa DNS manager. Under the DNS, i-select po natin, i-expand po natin yung arrow ng WS1 server.test.all.net. At pagka-select po natin yan, i-select po natin ang forward lookup zone. At pagka-select ng forward lookup zone, makikita po natin yung ginawa natin domain. Ito po siya, ang test.all.net. Under the test.all.net, mag-focus po tayo on the right side, dito po sa loob.
ng container, makikita po natin yung ating computer name ng ating server at mayroon siyang given na data IP address. On this WS1 server, sa pinakababa, i-right click po natin yan, and properties. And then here guys, from properties, under the IP address, may makikita po kayong checkbox sa pinakaibaba. I-check po natin yan. Update associated pointer PTR record. Pagka-check po ng box ng update associated pointer PTR record, apply button, may magpa-pop up, i-click lang po natin or i-select lang po natin ang OK button and OK button. After po nun guys, magpe-perform naman po tayo para naman kay reverse lookup zone. So muna na po natin. Para hindi kayo malito, pwede po natin i-lessen po yan, no? I-select nyo lang po yung arrow key ng forward lookup zone para bumalik po sa dati. Pero kung gusto nyo naman ibalik, pwede rin naman po. However, sa akin, para hindi makalat, kinilig ko lang po para mag-decrease po yung kanyang pag-expand. Now, for the reverse lookup zone, i-select po natin ang reverse lookup zone. Pagka-select ng folder, right-click, new zone, and then, under the new zone wizard, next button tayo. Under the zone type, walang gagalawin kung hindi lang nakaselect sa primary zone. Next button na lang po tayo. Under the Active Directory Zone Replication Scope, wala po tayong papakialaman. Nakaselect lang po sa second radio button. Next na lang po tayo dyan. Under the Reverse Lookup Zone name, wala na po tayong papakialaman. Nakaselect lang po siya sa first radio button. IPv4 Reverse Lookup Zone. Next button na lang po tayo. And here, under the Reverse Lookup Zone name, isa-select naman po natin at wala na tayong gagalawing radio button. Under the Network ID, nakaselect lang po siya sa first radio button. Ang itatype po natin yan ay ang IP address ng ating computer server. And that is 192.168.78. Sir, may problema. Hindi ko po matype ang port octet. Kaya nga po, as you can see guys, siya ay naka-hide o may hidden typing. Kaya, huwag kayong mag-alala sapagkat ipagpapatuloy natin yan mamaya. Kaya tandaan po natin yan. And here, wala na po tayo gagalawin dito. Okay? After po natin i-type ang IP ng server under the network ID, i-click na lang po natin ang next button. Under the dynamic update, nakaselect lang po sa first radio button, wala nang papakialaman. Next button na tayo. And for the completing the new zone wizard, click finish button on the lower portion. Okay? At sa pagpapatuloy po ng reverse lookup zone, i-select po natin ang arrow na yan at makikita po natin yung IP address na ginawa natin. I-select po natin to 78.168.192. Kung mapapansin po ninyo, baliktad. Kaya nga po reverse, binaliktad niya. So, here in the reverse IP address for the reverse lookup zone, nakaselect lang po tayo dyan. Right-click. I-select po natin ang new pointer PTR. Nasa pangatlong layer. And here, under the pointer PTR from the host IP address, pindutin po natin yung dulo ng text box. At dito na po natin maipagpapatuloy, ma-type yung IP ng server. Sir, may problema. Nakalimutan ko ang IP address. Nothing to worry. Kaya nga po nang sinabi ko, there is a solution. Windows R, shortcut command ng keyboard. I-type natin sa run, CMD, enter button. Ita-type nyo na ulit ang IP config. If ever nakalimutan nyo po yung IP ng computer server. No? Remember, the IP of computer server is 192.168.78.5 under the IPv4 address. Kaya naman, i-minimize po ang DOS command. Babalikan natin ang configuration kanina. Here, itutuloy natin 192.168.78.5 sapagkat yun ang IP ng ating server. Under the host name, sa right portion may browse button, i-select po natin yan. Pindutin lang po ng isang beses yung loob ng container na WS1 server, yung computer name. Yan, pwede natin siyang i-expand para mapahaba at mabasa. Pagka-select ng isang beses po, under the record types, nakaselect po siya sa host, A or purple AAAA record. I-select po natin yan.
From host, ilipat natin at piliin ang all record. Sapagkat kailangan dito po ay naka-all record. At kapag na-all record na po natin siya, i-double click na lang po natin ulit ang WS1 server, .testthepol.net. I-double click natin ang forward lookup zone, at i-double click natin ang testthepol.net. I-scroll down po tayo, hahanapin po natin ang same as parent folder. Ito po sila. At ang isa-select po natin ay ang Start of Authority of SOA. Para makita nyo maigi, sa pagitan ng type at data, itatapat ko ng cursor ng mouse at i-expand po siya. So, ito po siya. I-select po natin ang Same as Parent folder. Ang palatandaan po lagi nun, after po ng forest DNS zone, na folder ang icon, sa baba merong root file icon, ito lang po siya. At kung nasa-select na po siya, under the SOA, select OK button. At mag-a-appear na po sa loob ng text box ng hostname ang domain. And that is test.pol.net. And then, isa-select na lang po natin ang OK button on the lower portion. OK button. That's it. Tapos na po natin i-perform ang reverse lookup zone para sa IP address ng ating server. At ang kasunod naman nito ay mag-create naman tayo ng loopback IP address. So, let's start. Under the reverse lookup zone again, same procedure lang po kagaya kanina, pero iba na pong IP. Right-click, new zone, next button for the wizard. Under the zone type, next button. Under the Active Directory Zone Replication Scope, next button. Under the reverse lookup zone, next button. Under the reverse lookup zone name, under the network type or network ID, ang itatype naman po natin ay ito, 127.0.0. Sino nga po sila? Kung natatandaan niyo kanina at naalala, during the configuration of DHCP, meron tayong pinalitan sa IP address kanina at nagpakita to. Yun yung 127.0.0.1. But again, hindi po natin matatype ang port octet. So, nothing to worry sapagkat ipagpapatuloy natin ulit siya mamaya. Kaya naman, tandaan po natin ito. So, nailagay na po natin ang 127.0.0. And then, i-select na lang po natin ang next button. Under the dynamic update, wala tayong papakailaman. Next button. And finish button. After po yun guys, as you can see, under the reverse lookup zone, nag-appear na po yung ginawa nating IP. Naka-reverse na lang po siya. 0.0.127. Kaya naman, pag select po natin yan, right-click, new pointer PTR. So, kagaya po ka ng kanina, from 127.0.0.1, pipilitin po natin yung dulo, at saka pala po natin maidudugtong yung port octet na .1. So, here, pag na-type na po natin yan, isa-select na lang po natin under the host name. Sa right side, may browse button. Select po natin ang browse button. Pindutin na isang beses ang WS1 server. And then, under the record type from host, palitan natin ng all record. At kapag napalitan na, i-double click ulit natin sa loob ng box ang WS1 server. I-double click natin ang forward lookup zone. I-double click natin ang testthepol.net, which is our promoted domain. I-scroll down. After ng forest DNS zone, yung icon iFolder, sa kasunod niya, pindutin po natin ang Same as Parent folder. Yun po ang Start of Authority o tinatawag natin SOA. Ito po siya. Pag malilito, at pagkatapos po nun, click OK button. At mag-a-appear na po sa loob ng text box na hostname ang domain na testthepol.net. Kaya i-click na lang natin ang OK button. Sino nga po pala si 127.0.0.1? Siya nga lang naman po ang tinatawag nating local host, na kung saan the local host of 127.0.0.1 is to connect the computer by default. Okay? Pagkatapos po natin i-perform yan guys, isa-select na lang po natin ang close Windows and close Windows. That's it. Well done. Ganun lang po ang mag-perform para sa configuration ng DNS
para sa forward lookup zone, reverse lookup zone, at ng loopback IP address. Well done! Okay guys, ang topic naman natin, ang ituturo ko naman sa inyo, ay para naman sa pag-perform at pag-configure ng Active Directory, users, and computer. So, let's start. On our computer server, on our system tray, on our start menu, iselect ulit natin ang server manager. Magpapapap ulit ang dashboard. Since tapos na po natin i-configure ang lahat ng role, magpo-focus naman po tayo on the upper right portion, isa-select na lang po natin ang tools. Nasa pangalawang layer. Pagka-select ng tools, iselect po natin ang Active Directory, users, and computer. Ito po siya. Pang-anim na layer. Pagka-select po na Active Directory, users, and computers, nasa loob na po tayo ng container na ito. At sa loob po ng Active Directory, users, and computers, iselect po natin, i-expand po natin yung arrow key ng test.pol.net, which is our promoted domain. And then here guys, under the domain of test.pol.net, sa test.pol.net, right-click, iselect po natin ang new NEW as in bago, new, at iselect po natin ang organizational unit. Pang-apat sa pinakababa. Pagka-select ng organizational unit, under the new object organizational unit, wag po natin kalimutang i-uncheck ang box, protect container for accidental deletion. So, nothing to worry. Naka-uncheck lang po yung box. Inside of name, ang ilalagay po natin dito, guys, is admin department. After po nun, isa-select po natin ang OK button. Yan. Pagka-select po natin ang OK button, mag-a-appear na po sa baba ng test.pol.net ang ating admin department. Therefore, ang topic na gagawin natin ay magko-configure tayo para mag-create ng organizational unit at ng user account. Gagawa po tayo ng 2 organizational unit at gagawa po tayo ng 4 na user account. So, for the continuation, after po natin ma-perform ang admin department, ang gagawin naman po natin guys, gagawa naman po tayo ng pangalawang department. That is the IT department. Same as procedure on test.pol.net. Right-click, new, organizational unit, i-uncheck ang box. Ang ilalagay naman po natin is IT department. So, wala pong spacing yung ginagawa ko, no? Ginagawa ko na lang capitalize yung every first letter of the word. Pagkalagay ng IT department, OK button. At mag-a-appear na po yung 2 organizational yung ginawa natin. The admin department and the IT department. After guys, yan gawin, mag-create naman tayo ng user account. Sa user account, reminder po, must be decente, must be appropriate. Dapat po maayos po yung pagkakalagay ng mga pangalan. Meaning, let's start. Under the users, i-select po natin ang folder na users. On the right side, here, makikita po natin ang administrator sa pangalawang layer. I-select po natin yan, right-click, and copy. At ang ilalagay kong first name, for example, ako po, Michael. And then, last name, Buraga. At ang user logon name na ilalagay ko na lang guys, for example, ay Kel. Yan. Tandaan po natin yung mga user logon name na pinaglalagay natin. Next button. At ang password na ilalagay ko, same as well lang po, paparehon lang natin yan. Admin at 2024. Confirm password, admin at 2024. Sir, pwede po bang iba? Pwede naman po as long as matatandaan natin. However, sa procedure natin, same na lang po lahat. Pagkalagay po natin ng password na admin at 2024, i-select po natin yung pangatlong box. Yung password never expires. Pagka-select, next button.
and finish button on the lower portion. At kapag nakita natin yon, mag-a-appear na nga po siya dito. That is Michael Buraga. So, well done. Na po tayo mag-create para sa unang user account. Gagawa naman tayo ng second user account. Same procedure again. Under the users, right-click, new. Under the users, makikita po ulit natin ang administrator. Right-click, copy. And then, ang lalagyan naman natin is Paul. Last name, Buraga. User login name, lalagyan ko Paul. And then, next button, password again, admin at 2024. Confirm password, admin at 2024. Capital lagi pong A. And then, checkan natin ang ikatlong box. Password never expires. Next button, and finish button. And as we can see here guys, nag-appear na po ang dalawang user account na ginawa natin. Si Paul Buraga at si Michael Buraga. Okay? After that, idadrag na lang po natin siya papunta sa first organizational unit na ginawa natin. And that is the admin department. Pilagana to doon, pipindutin lang po natin ang keyboard command na control. So, hold control button at wag po natin bibitawan. Pagka-select ng hold, control, pindutin natin ang Paul Buraga at Michael Buraga. At kung mapapansin nyo po, nag-hide na silang dalawa, saka natin bibitawan ang control button ng keyboard. And then, i-select natin ang cursor ng mouse at itapat, i-drag papuntang admin department. Pagka-drag, bitawan ang cursor ng mouse. May magpa-pop up, are you sure you want to move this object? Yes, button lang po natin. At wala na po sila dito sa loob ng container. At pag sinelect natin ang admin department, andito na po ang two user account na ginawa natin. Si Michael Buraga at Paul Buraga. So, gagawa naman po tayo ng third and fourth user account para naman kay IT department. Let's start. I-select po ulit natin ang users. Under the users, on inside of this container, i-select po natin ang administrator. Same procedure po ulit. Right-click, copy. At ang first name naman na ilalagay ko, for example, ay Romel. At ang last name, Noda. Ang user logon name, ilalagay ko na lang po ay Romel. And then next button, password po ulit, admin at 2024. Confirm password admin at 2024. At ang password, checkan po natin ang ikatlong box na password never expires. Next button, and finish button. Mag-a-appear na po siya. Pagkatapos po ng third user account, gagawa na po tayo ng last user account. Under the administrator again, balik po tayo doon. Right-click and copy. At ang first name naman na ilalagay natin, for example, Ginoo. For the last name, Paul. At ang user logon name na ilalagay natin ay Ginoo. Pagkatapos po natin ilagay yan, i-select po natin ang next button on the lower portion. Again, the password, admin at 2024. Confirm password, admin at 2024. Checkan natin ang pangatlong box, password never expires. And next button, and finish button. At nag-appear na po sa baba yung ginawa nating dalawang user account. Yun po si Ginoong Paul at si Romel Noda. Ngayon, ganun po yung procedure, itadrag natin papuntang IT department. So, ituturo ko naman sa inyo yung other way kung paano po ilipat doon. Kung kanina, sabay natin dinrag, ito naman yung pangalawang option. Pwede namang single drag. So, meaning, isa-isayin natin pagdadrag. Kagaya po nito, si Romel Noda, itadrag ko lang papunta ng admin IT department. Si Romel Noda, itadrag ko lang under IT department. May magpa-pop up yes button. Ito naman yung pangatlong way ng pagdadrag. Pwede namang i-select natin yung account na yung ginawa. For example, si Ginoo Paul. Right-click, cut. And then, i-select natin ang IT department on the left side.
right-click, and paste. May magpa-pop up, i-click na natin ang yes button, at mapupunta na sila dito. Ibig sabihin, na-perform at nagawa na nating dalhin, ilagay ang dalawang organizational unit, which is the admin department and IT department. At nakapag-perform na tayo ng 2 user account under the IT department, Romel Loda and Ginoong Paul. And then under the admin department, Michael Buraga and Paul Buraga. Well done! Ganun lang po mag-perform at mag-create ng Active Directory user computer para po sa pagpe-perform ng organizational unit at ng user account. Well done! I-close ko na lang ang Windows. Okay guys, so since tapos na po tayo sa pagpe-perform ng ating Active Directory user sa computer, ang topic naman na ituturo ko sa inyo ay para naman sa pag-create at pagpe-perform ng folder redirection. So let's start on our computer server. On shortcut key command, Windows E as in Elephant or Explorer. And then, select po natin ang local drive C o local C. Pagka-select, on inside of this local C, right-click, new folder. At ang pangalan ng folder, ika-capital letter natin lahat, is redirection. Kaya naman, ituloy na po natin, redirections or redirection. In redirection, right-click, properties. I-select po natin from General tab, ilipat natin from Sharing tab, and from Advanced Sharing, i-select po natin ang Advanced Sharing button. Merong shield icon. Pagka-select ng Advanced Sharing button, check the box for Share this folder. Pag na-check na po natin yung box, i-select po natin ang permission. And then from everyone, i-remove po natin. Sir, bakit ka po pala? Hindi po tayo basta-basta pwedeng magpapasok o magpa-access kung sino-sino, kaya ka everyone. But instead, we will select only a authorized person. Kaya naman, after natin i-remove si everyone, i-click natin ang add button. Inside of this text box, enter the object name to select. Ita-type lang po natin AU. Pwede small letter or capital letter. And then select, click the check name button. At kapag nag-appear po yung check name button, may magpa-pop up po dito. So, expand lang po natin yan guys. So, yung select lang po natin guys, tandaan po natin, authenticated user. Pagka-select nyon, okay button. At mag-a-appear na po siya. Ibig sabihin, authenticated user lamang po ang ating ipapa-access. Kaya magkakaroon tayo ng security. After that, click OK button. I-select po natin ang authenticated users. I-select po natin under allow ang full control. Okay? Ganun po ulit. Add AU. Tinapital ko naman. Check name. Checkan natin yung pangalawa. Okay. Okay button. So, ganun din ulit po. Under allow, full control, check po natin yan. And then after that, apply button, and okay button. Under the advanced sharing again, apply button, and okay button again. And as you can see here, from network, may nakita po tayo dito, nag-appear sa network path, yung //ws1-server, /redirection. I-highlight po natin lahat yan at kopyahin. Right-click copy or shortcut key command, Ctrl-C or Ctrl-copy. So, tandaan na lang po natin yan. Ang network path. And then, puntahan natin ang security tab. Under the security tab, guys, i-select po natin ang edit. Under edit, i-select po natin ang add button. Sa add button, i-type ulit natin AU. Check name. And then, kagaya kanina, repetition, authenticated users. So, pwede naman po dalawa yan. Okay button. And okay button. Now, i-select po natin ang authenticated users. From allow, select natin full control. Ganon din sa pangalawa, authentication, authority asserted. From allow, full control. After po natin ma-perform ang dalawa, apply button, and okay button. And close button. That's it. Ganun lang po mag-perform kung paano
create ng folder, redirection, at pagko-configure para sa authenticated users. Well done! I-close ko na lang ang Windows. Okay guys, ang topic naman natin na ituturo ko sa inyo is all about performing creation of the group policy management. So, let's start. On our computer server, on the start menu, on the taskbar, select natin ang server manager. And then, on the upper right portion, i-select po natin ang tools. And then, i-select naman po natin ang group policy management. Pagka-select ng group policy management, guys, i-expand o i-select natin ang arrow key ng forest test.pol.net. I-select po natin ang domain. At makikita po natin sila ng domain yung ginawa nating promoted domain, which is the test.pol.net. I-expand po natin yan. At inside of this, guys, makikita na po natin yung connection na ginawa nating organizational earlier during the creation of organizational unit and user account. That is the admin department and IT department. We're gonna to do inside of the test.pol.net under the admin department. I-expand ko na lang to o i-maximize ko para makita natin ang kabuuan. Under the delegation tab, i-select po natin advanced button. And then, i-select po natin ang authenticated users. Under full control, select natin ang allow. Apply button, okay button. Always remember, do that kapag pinupunta natin ang authenticated user or AU, naka-allow po tayo. Now, after that, under the admin department, right-click, create a GPO in this domain and link it here. Under the name inside of this text box, buburahin ko na lang po yan. Ang ina-type ko na lang, GPO1_admin. Binigyan natin ng label para hindi tayo manito. Sino po ba yung si GPO1_admin? Ito naman po yung connection para dito po sa admin department na unang organizational na ginawa natin. Kaya wag po tayo malito. After that, click OK button. At kung okay na po yun, isa-select ko yung arrow key ng admin department. Ito na po siya sa loob. Pag sinelect ko yung GPO1admin, may magpa-pop up, click OK button. Ganun po ulit under the delegation tab for the GPO1admin. I-select po natin ang authenticated users, advanced button. I-select po natin ang authenticated users again. From full control, select natin ang allow. Apply button, and OK button. After that, on the admin department, i-select po natin ang folder na yan, which is our first organizational unit. Right-click. And after that, guys, for the GPO1admin, right-click naman ho tayo, and force. At bago ko pindutin yung force, obserbahan nyo po yung bandang unahan dito sa icon ng GPO1admin. Magkakaroon siya ng icon. Select natin ang enforce. Magkakaroon po siya ng icon na padlock. It means secured po siya. After po natin ma-secured, right-click ulit tayo sa GPO1admin, and edit. From edit, inside of the group policy management editor, wag po tayo malilito, may dalawa kasi dyan. Computer configuration, which is the icon is computer, and user configuration, which is the icon is user, yung tao. Magpo-focus po tayo sa user's configuration. Under the user's configuration, minmaximize ko lang para hindi malito. I-expand, click natin ang policies. I-expand, i-click natin ang window settings. At i-expand, i-click natin ang folder redirection. Inside of this folder redirection, i-select natin ang desktop. Right-click, properties. Under the target tab, sa setting, select natin ang drop-down. From not configured, ilipat natin from basic. And then mag-a-appear ang target folder location. And as you can see, nagkaroon ng root path. From root path, meron tayong ilalagay. Ito po yung kinopya natin sa network path. So kung naalala nyo po kanina earlier, you already copy by shortcut key of control copy or right-click copy. I-select natin ang loob ng text box ng root path, right-click, and paste. At mag-a-appear dito yung kanyang network path na siyang kinapi natin kanina sa loob ng personal computer local drive C. After natin ma-paste, puntahan natin ang setting tabs.
i-uncheck natin ang dalawang box. Uncheck and uncheck. After natin ma-uncheck, apply button. May magpa-pop up. Do you want to continue? Yes button. And okay button. Repetition lang po ang gagawin natin pati key documents. On documents, right-click, properties. Under the target tab, from setting, not configured, change into basic, redirect everyone's folder to the same location. At mag-appear ang target folder location from the root path, gamitin naman natin ang control shortcut key na control paste or control V. Yan. At pagka-paste natin, select natin ang settings tab. I-uncheck ang lahat ng box na dalawa na yan. Pwede naman natin balikan ng target tab kung nakalagay naman. So good na po siya. Apply button lang. May magpa-pop up for the warning. Do you want to continue? Yes button. And okay button. By the way guys, reminder, lahat po yan ay i-perform natin. However, depende po yan kay assessor. Kaya naman, huwag po tayo malito. Same lang naman po ang procedure para naman magkaroon po ng access between server and client mamaya. After po natin i-perform ang desktop at documents, i-close windows ko na lang to. So, okay na po sa atin at nagawa na natin under the admin department ng GPO1 admin. Ganon din po gagawin natin kay IT department. Same procedure. Kaya huwag kayo malilito. Under the IT department, i-select po natin yan. Of the IT department folder, under the delegation tab, i-select natin ang advanced button. I-select natin under the security tab, the authenticated user. Kagaya ng sinabi natin, from full control, naka-allow. Apply button, and okay button. And after that, on the IT department, select ulit natin on the left portion, right-click, create a GPO in his domain and link it here sa pinakaunahan. At ang ilalagay naman natin guys is GPO2_IT. Bakit GPO2? Sapagkat pangalawang group policy object na ginawa natin ito, kaya number 2. At bakit IT? Sapagkat ito namang group policy object ay para naman sa ating IT department na siyang ating second organizational unit. Huwag pa rin po tayo malito. After natin nilagay yan, nilabel lang natin para mas mabilis natin ma-define. I-click lang natin ang OK button. So, i-select natin ang arrow key ng IT department at mag-a-appear dito yung ginawa nating GPO2_IT. I-select ang GPO2_IT, may magpa-pop up, i-click lang natin, OK button. Under the GPO2IT, under the delegation type on the right side, under the authenticated user, naka-highlight, i-click natin ang advanced button. So, authenticated users, same procedure from full control, select natin under allow. Apply button, and okay button. So, okay na po siya. After po natin magawa yon, same as well, from GPO2_IT, i-select po natin yan on the left portion, right-click, enforce, at pag sinelect ulit natin, magkakaroon ng padlock kagaya kanina kay GPO1 admin. Select natin enforce, at nagka-padlock, secured na po siya. On the GPO2IT ulit, right-click, edit. Kagaya po kanina, huwag po kayo malilito, magpo-focus tayo kay user's configuration. Ang logo ay icon. I-select natin, expand the policies, expand the Windows settings, and then expand the folder with direction. Pagka-select, kagaya po kanina under desktop ulit, right-click, properties. From target tab, from setting, change from not configured to basic. May magpa-pop up dito. Sir, may problema, for example, nakalimutan natin o na hindi natin na-copy yung ating network path. Nothing to worry, sapagkat pwede natin balikan yun. Paano po? Open lang natin ang File Explorer o ang ating folder na redirection na ginawa natin sa loob ng local C. From redirection, right-click, properties. And then from sharing tab, ito po yung network path. I-highlight lang natin at pwede natin balikan at kopyahin. Right-click copy or control copy. Okay ba? Close lang natin ang ating local C. At pwede na ulit natin i-paste sa root path. Right-click and paste. Tandaan, ganun lang po ang senaryo kung sakaling nyo hindi na-copy.
Madali lang pong balikan at huwag po kayo magka-problema. After po natin i-paste ang ating network path papunta sa root path, select natin ang settings tab, i-uncheck ang dalawang box ng grant at ng move. Apply button, may magpa-pop up yes button, and okay button. So, ganda lang rin pong gagawin natin yung documents. Right-click, properties. From target tab, settings not configured, change into basic. From target folder location, from the root path, control, paste. From the settings tab, uncheck the box, uncheck the box. Apply button, may magpa-pop up, yes button, and okay button. And same procedure as well lang po kagaya kanina. Pwede po natin, agawin po natin lahat. However, dalawa lang po yung pinarform natin. Si desktop at si documents. Kaya naman, i-close ko ng Windows ng Group Policy Management Editor ng GPO2 IP. At babalik na po tayo dito sa Group Policy Management. Here guys, pag nagawa na po natin, ang last na gagawin natin, under the test.pol.net, sa baba po nun, meron nakalagay na default domain policy. I-click natin yon. Okay button. Ganon din po ulit gagawin natin under the authenticated users. From the delegation tab, advanced button, i-select natin ang authenticated users. From the full control, select the allow. Apply button and okay button. Afterward, from the default domain policy, right-click and force at magkakaroon na siya ng padlock. And then, from default domain policy again, right-click, edit. Kagaya po nung sinabi natin kanina, repetition lang po. Magpo-focus lang tayo kay user's configuration. Kaya hopefully, hindi na po tayo malilito dito. Under the policies, expand. Under the Windows settings, expand. Under the folder regulation, expand. And then, i-select po natin guys, syempre, ang desktop. Right-click, properties. Pagka-properties from target, from setting not configured, change to basic, redirect everyone's folder to the same location. For the target location folder or target folder location, root path, right-click, and fix. Set the tab, uncheck the box, uncheck the box. Apply button, yes button, okay button. Same as well to documents. Right-click, properties. From target, settings, from not configured to basic. Sa root path, i-paste lang po natin. Punta ng settings tab, uncheck the box, uncheck the box. I-select ang apply button on the lower portion. May magpa-pop up ulit, do you want to continue? Yes button, and okay button. After po natin ma-perform, i-close natin ang Group Policy Management Editor ng default policy. So, tapos na po natin nagawa ang tatlo na yan, at i-close ko na lang po ang Group Policy Management. Close ko na lang dito. Well done! Ganun lang po ang pagpe-perform para sa pag-create ng Group Policy Object under the Group Policy Management para po sa GPO1 Admin at GPO2 IP. Well done! At ang ituturo ko naman sa inyo ay ang pagpe-perform naman para naman sa pagpapatuloy ng Group Policy Update. Kaya naman, simulan na natin. On our Computer Observer Manager, on our System Tray, i-select po natin ang command prompt. Okay naman, pwede naman pong shortcut key command ng keyboard, Windows R, and type CMD, and then OK button. Inside of this administrator, ilalagay lang po natin ang word na GP Update. Saka natin ipipindutin ang space bar button ng keyboard, and then isa-select naman po natin ang /force. And then, i-type po natin /force, F-O-R-C-E. Again, G-P update space button /force. Pag nailagay na po natin yan, isa-select po natin ang Enter keyboard button. Enter. Updating policy. Computer policy update has completed successfully. May magpapa-up po dito. Okay to log off. So, i-click na lang po natin ang letter Y. Select natin ang yes. Enter.
At mag-sign out ang ating computer server. After po nun, lalagin po ulit tayo to unlock our computer server. Press Ctrl Alt Delete. Ang password, huwag po natin kakalimutan, is admin@2024. Enter. After po natin ma-perform login, i-close lang po natin ang mga windows sa magpa-pop up dito. And that's it. Well done. Ganun lang po ang pag-perform para sa group policy update ng ating computer server. At yun na nga guys. At ang topic naman na i-perform at ituturo sa inyo ay para naman sa ating joining the client to a domain. So, let's start! Since tapos na po tayo mag-configure yung server, pupuntahan na natin finally si computer client. On our computer client guys, select po natin ang computer client. And from the computer client, i-click po natin ang ating internet icon located on the lower of system tray. O kaya naman, pwede naman po natin i-shortcut command ncpa.cpl ncpa.cpl for shortcut command. Enter button. At pagkapunta natin sa network connection on the Ethernet, right-click, Properties. And then i-select po natin ang Internet Protocol version 4, TCP/IPv4. Select natin ang Properties button. And now, here, from the General tab, magpo-focus po tayo sa pangalawa. From Obtain DNS Server Address automatically, let's gonna choose and select use the following DNS server addresses. Select po natin pangalawa. Under the Preferred DNS Server, ang ilalagay po nating IP address is the IP address of our computer server. Why? It's because we need to join and connect our computer client to the computer server. But there may be problem. In case did you forget or in case you forget the IP address of your computer server, nothing to worry. Why? We can proceed to our computer server and then select the server manager. Pagkatapos kung ma-select yun, under the dashboard, let's gonna click the local server. At makikita po natin dito, mag-display po yung IP address mismo ng ating computer server. 78.5. Kaya naman, wala pong problema. Or the second way, using of our computer server again, Windows R, CMD, type, and then OK button, just type ipconfig only. At mag-a-appear po guys, syempre dito, yung ating IP address ng server. And that is 192.168.78.5. Kaya naman, babalikan natin ang computer client. Ilalagay lang po natin yon 192.168.78.5 because the IP address that we need to require to enter is the IP of computer server. After that, OK button and close button. Always remember, on the Ethernet, kagaya po yung sinabi natin, right-click Disable to refresh and to update the IP address. After that, right-click Enable. Now, subukan natin tignan sa DOS command kung nag-update na po ba. On our computer client, shortcut key Windows R, and then from run, type CMD. Enter. I-type po natin ipconfig. Enter button. As you can see guys, the IP address of our computer client is dynamic. At ang natatanggap niyang IP address from the network is 78.142. Samantala, ang default gateway ng router natin, wala nagbago, 78.2. But, if we observe, di natin makita yung preferred DNS server na ating ginawa kanina. So, ang gagawin po natin, dadagdagan natin yung DOS command. ipconfig space button /all ALL as in lahat. Pagka-type ng ipconfig /all, select natin ang enter button. Yan. As you can see, marami IP address ang nag-appear dito. At hanapin natin yung tinype natin kanina. Ito na po siya, DNS server. At ang nilagay natin doon ay 192.168.78.5.
Yun po ang purpose kapag ginamit natin ang pin command o pag ginamit natin ang DOS command ng ipconfig /all. So lahat ng detail ng IP address ay ipakikita niya. Since okay na po guys, i-close lang natin ang Windows ng ating DOS command. So after that, on our computer client, shortcut key, Windows E, on this PC, right-click, Properties. And then as you can see and observe guys, from the computer name, WS1-client, at ang workgroup ay workgroup. What we're gonna to do is to select the change settings. And then, under the system properties, wag po tayo malilito guys. Karami kasi iba, nakakalimutan nila at nakakaligtan nilang pindutin lagi ang change button sapagkat dito agad sila pumupunta. Guys, computer name, not computer description. So after this, i-select po natin ang change button. And here, ito na nga po yung computer name. Magkaiba dyan. Sa computer name, nakita na po natin, magpo-focus po tayo sa baba. Member of. From workgroup, i-select po natin ang first radio button, domain. At ang ilalagay natin domain ay yung domain ng ating computer server na na-promote natin kanina. Sir, may problema. Nakalimutan ko ulit. Not to worry because we can check again. Open lang natin computer server. In our computer server, i-select lang po natin ang server manager. And from server manager, i-select lang po natin on the left side ang local server at pwede nating mabalik-balikan at makita yung domain. Kaya make sure na tama at natatandaan ang ating nagawa. Test.pol.net. Kaya naman, babalikan na natin ang computer client, the Windows 10. And from domain, I'm gonna type T. Test na, capital T, capital P. Test the pol at ang extension ay .net. After natin i-type, tama naman, testthepol.net, click OK button. At may magpa-pop up na Windows Security from username and password. Sino pala ang ilalagay natin dito? Okay, tatandaan nyo, ang bukod tanging nilalagay lang natin dito ay si administrator. Yan ang ating username, administrator. At ang password, admin at 2024. Bakit nga naman po pala? Sapagkat kung maalala po ninyo, during the operation of promoting of domain, saan po ba tayo gumawa ng server? Di ba? Sa computer server. Tama. Saan po ba tayo gumawa ng ating promote domain? A server din. Yun din po ang test.pol.net. Kaya naman, a server, ano po ba ang pinaka-main user account niya? That is the administrator. Kaya wag po tayo malilito. Si administrator po ang may authorize ng lahat. After natin ilagay yung username, administrator, and the password is admin and the password is admin at 2024, select OK button. Para nga naman, matanggap at ma-access niya ang domain. At after dito, welcome to the testthepol.net domain. I-click natin ang OK button. You must restart your computer to apply these changes. OK button. And select the close button on the lower portion. And restart now. At magre-restart na ang ating computer client. Hihintayin na natin matapos ito. Okay guys, so nakalagin na po, nag-turn on na po yung ating computer client. So now, as you can see, yung nagbukas yung client, biglang nagkaroon ng icon na ganito. Kasi before, kapag binubuksan natin yung client, dire-diretso lang siya. Wala naman nakalagay na ganito kagaya ng password. So ano pong gagawin natin dito? Isa-select po natin lamang ang Enter button. Enter. Bakit po sir? Sapagkat kung naalala ninyo, during the performing of COC1 sa pag-format ng computer client, sa Windows 10, hindi naman tayo naglagay ng password. Kaya in-enter lang natin. Ang ginawa lang natin guys ay na-join lang natin na domain si computer client from server. At to confirm na domain na nga siya, on our computer client, shortcut key, Windows E,
On this PC, pwede po kayo dito mag-right click, Properties, o kaya naman sa mismong this PC rin. Properties. At kung mapapansin niyo guys, sabi dito, full computer name ws1-client.testapol.net at ang domain ay testapol.net. Ibig sabihin, isa ng ganap na domain ang ating computer client. That's it! Well done! Tapos na nga natin i-perform at i-join sa domain ang ating computer client. Since na-promote natin ang computer client natin, ang topic naman ay tuturo ko sa inyo ay dito naman tayo para naman sa pagpe-perform ng login, user account, and conduct file test sharing. So, let's start. Dahil nandito na tayo sa computer client, our Windows 10, on our computer client, shortcut command of our keyboard, Alt F4, at i-select po natin ang switch user. Pagka-select ng switch user, OK button. And then, on the lower left portion, from client, WS9, i-select natin ang other user. Pagka-select na other user, sa username, ilalagin na natin ang user account na ginawa natin kanina sa ating server. Therefore, magde-deploy na tayo ng mga user login. Sir, may problema. If ever na nakalimutan ninyo ang mga user account, nothing to worry because we can do that. There's okay. Let's start. On our server, balikan lang po natin yun guys. And then, pagka-open nyo po ng server manager, i-select lang po natin ang tools at i-select po natin ang Active Directory users and computers. Bakit po? Doon lang naman po kasi tayo gumawa ng account kanina. Under the Active Directory users and computer. And then, inside of the admin department, meron tayong dalawang tao. Yan si Michael Buraga at Paul Buraga. Subukan natin tignan si Paul Buraga. Right-click and Properties. And then, pag sinelect natin yung account tab, ito po yung user login. Kaya naman, siya po yung ilalagin natin. Ganun lang po yung pamamaraan kung sakali nakalimutan yung mga account. Kaya naman, babalik tayo sa computer client. Yung computer client, select the other user. The username is Paul. Kaya wag po kayo malilito at dapat tandaan ang user account. At ang password ay admin@2024. And then, okay naman password, hit the enter button. Sabi dito, Paul Buraga, welcome. Ayun na nga. At nakapasok na rin ang ating computer client at na-deploy na natin ang unang account na si Paul Buraga. Ganun lang rin po ang pagde-deploy at pagla-login ng iba't ibang user account. Okay guys, so nakalagin na nga. To confirm na nakalagin na nga po si Paul Buraga, on our system tray, start menu, isa-select po natin ang icon. As you can see, nakalagin na nga siya. And that is si Paul Buraga. Ngayon, na-perform na po natin ang pagla-log on ng user account. Ang gagawin naman po natin ay magkakonduct tayo ng file test sharing. So let's start. Still, nandito pa rin tayo sa ating computer client. On our computer client, on our desktop, right-click, New Folder. At ang pangalan ng folder na ilalagay natin, Test File Sharing. At sa loob ng Test File Sharing, gagawa po tayo ng files. Right-click, New Text Document or Notepad. Ang pangalan niya na lang po ay si Paul-admin. Bakit po? Sapagkat ang nakalagay ngayon ay si Paul. Yan. At si Paul ay under admin department. I-double-click natin ang notepad o ang text document. Tandaan po natin, pagdating po sa performing ng training at ng ating assessment, dapat appropriate formal ang ating lalagay na information. Ilalagay nyo ang inyong name, ang inyong age, ang inyong birthday, ilalagay nyo address, ilalagay nyo rin syempre dyan ang ating date ngayong araw. Kung kailan naganap ang training o assessment, ilalagay nyo rin syempre ang ating title na qualification at much better na kompleto. Computer, Systems, Servicing, and C2.
Paalala po guys, ang Computer System Servicing NC2, ang systems po natin, ang dulo ay may letter S. Marami nalilito dito. After po natin ilagay yan, ilalagay na lang po natin ang ating Tibet trainer and then our accessor. Okay? For example, pipil up pa na nga po natin. Halimbawa ko po, Paul Buraga, age 00, birthday, for example lang, address, Valenzuela City, and then date ngayon, gamitin na lang po natin yung date ngayon for the part 2 ng pag-video natin, and that is January 29, 2024. At ang Tibet trainer, for example, yung nagturo, kung sino yung trainer na nagturo sa inyo nun. For example, Paul Buraga. And then, assessor, kulang ang letter S. Mr. Michael Paul Buraga. Okay. After that, i-click natin ang file and save. So, tandaan po natin guys, no? Dapat appropriate ang paglalagay natin ng information. Sapagkat isa ito sa tinitignan ni assessor o ni trainer being a formal. Okay? Save and close the file sharing. After po nun, titignan natin kung nag-a-access po ba yung ginawa natin. Remember, gumawa po tayo ng file sa desktop na ang computer account ay si Paul under the client. Kaya naman, bubuksan natin ang ating computer server. Inside of our computer server, Windows E, ipapakita ko sa inyo yung pamamaraan kung paano pwedeng tumingin ng access ng folder. Buksan natin ang local C, buksan natin ang redirection. As you can see guys, may Paul. Kung naalala ninyo during our video demonstration, wala naman talaga laman ang ating redirection folder. Kaya lang, nagkaroon na sapagkat nakalagin na po sila. At si Paul, ang user account na under admin department, at gumawa tayo ng folder sa desktop. At may ginawa tayo na test file sharing na folder. At sa loob nun, meron tayong ginawang text document or notepad na ang pangalan ay Paul Admin. Kapag dinouble click natin yan in our server, gumana. Nakita ni server ang ginawa sa client. To confirm na okay nga po yan, i-type na natin, i-feedback natin ng competent. Save. So, yun nga, no? Subukan natin. Nakasave na siya. And then, close natin ang Windows at puntahan natin ang ating computer client. From computer client, double-check na natin kung talagang na-access ng server yung file test sharing na ginawa natin. Pagkabukas ko ng folder ng test file sharing from client, Paul Admin, ayun, gumana na nga, competent. So, ibig sabihin, nagkaroon na nga sila ng performing para sa conducting ng test file sharing. At ganoon na nga lang rin ang gagawin natin sa ating mga ibang account. So, subukan natin i-login naman ang ating mga ibang account. Still in our computer client, shortcut command, Alt F4, and then, i-click natin ang switch user. Okay button. From our computer client, kung naalala nyo kanina na login na si Paul Buraga under the admin department, another admin department is Michael Buraga. At sa IT department naman, syempre nandun si Romel at si Ginoo. Subukan naman natin mag-login sa ating IT department na si Ginoo. Okay? Subukan yung gagawin natin. I-select natin ang other user. And then, type natin Ginoo. So, password, same pa rin, admin at 2024. Enter natin. Kung kanina nag-working sa admin department, let's try naman guys for the IT department. Gumana nga. Okay guys, so nakalagin na nga tayo sa ating organizational unit under the IT department, and the user account is Ginoo
Michael Paul or si Ginoo. Ngayon naman, para ma-confirm natin, iselect natin yung start menu located on the system tray at iselect natin ang icon. At kung mapapansin ninyo sa video, nakalagin na nga si Ginoo Paul. At para ma-testify natin na gumagana ang file sharing, gagawin rin natin under the IT department. From IT department, from our computer client, shortcut command again, Windows Explorer or Windows E. And then, kung kanina po sa ating admin, nag-create tayo ng folder at ng ating information from desktop, ngayon naman, sa IT department, subukan naman natin ang under documents. From documents, gawa tayo ng folder, right-click, new, and folder. Gan ulit, test, file, sharing. Sa loob ng folder ng documents, gawa ulit tayo ng text document or notepad. At ilalagay naman natin si Ginoo, sapagkat siya naman ang nakalagin at siya ay under IT department. Enter. Subukan nga natin i-type dito, welcome to file test sharing IT department. Ginoo Paul. Save natin to guys. Ctrl S for shortcut command or file save. Ngayon naman, pupuntahan na natin ang ating computer server. Iko-close ko lang tong file. From computer server, shortcut key again, Windows E. Or kaya naman, buksan natin ang this PC natin. Kung kanina naaalala ninyo guys, binuksan natin sa pamamagitan sa local DC. Ngayon naman, ito naman yung pangalawang pamamaraan kung paano natin pwede siya makita at mabuksan. On the left portion, i-select natin ang network. Kung mapapansin ninyo guys, nagkaroon na error. Sabi dito, network discovery is turned off. In case po na na-encounter ninyo ito, select lang natin na okay. Kailangan lang natin i-turn on. I-select natin na pop up sa ibabaw. Turn on. Bakit ka po pala? Maaari during the restarting of our computer server client, nag-turn off yung ating network discovery. Ganun din sa client, pupuntahan muna natin guys. I-select natin ang network. And then, same as procedure, kapag may nag-appear na ganito, i-select natin sa ibabaw yung network discovery and file sharing are turned off. Network computers and devices are not visible. Click to change. Click natin yan. At may magpa-pop up, i-select natin yung una, yung merong shield icon. Turn on network discovery and file sharing. Select. At kung halimbawa na turn on natin yan, mag-a-appear na sila. Right-click, refresh lang natin. So yun na nga, nakapag-peer-to-peer pa rin sila. Samantala, babalikan natin ang ating computer server. And from our computer server, titignan natin sa pangalawang pamamaraan. In our computer server, open po natin ang WS1 server. At kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng shared icon na redirection. Sapagkat ito yung ginawa natin during the operation from COC3 for creating a folder redirection. Nagkaroon tayo ng sharing ng network path at ng root path. From redirection, open natin. As you can see guys, kanina, nag-appear lang dito si Paul at administrator. Ngayon, nadagdagan na yung si Ginoo sapagkat nalagin na natin ang ating account na si Ginoo Paul under the IT department. Open natin ang folder ng Ginoo. At kung maalala po ninyo, gumawa tayo ng file at ng notepad sa ating documents. Open natin ang documents. At ito na ngayon, test. At ito na ngayon, test file sharing. Open natin Ginoo, IT department. Yun na nga. At para matestify natin na nag-working nga, itatype natin, thank you. Save natin, file, and save. Ngayon, ang gagawin natin, pupuntahan natin ang ating computer client. From our computer client, guys, kung naalala po ninyo, gumawa tayo ng file sa ating documents. Test file sharing, and from computer client, open natin ang notepad na to. Yun nga, gumana nga. Thank you for watching. Ibig sabihin, nakapag-perform at nag-working na ang ating conducting test file sharing at conducting log-on account from our computer client. Ganun lang ang pag-perform na to. That's it, and well done! At yun na nga guys, na-perform na nga natin ang lahat. At dito na nga nagtatapos ang pag-perform para sa conducting ng setup computer server para sa COC3. Hangad ko ay may natutunan kayo sa araw na ito. At ang susunod naman na video na i-perform natin ay ang pinakauli
Yun ang COC4 para naman sa pag-prepare ng conducting ng maintain and repair, computer systems, and network. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyong suporta. Once again, I'm Mr. Michael Paul G. Braga, your National Tibet Trainer. Have a great day, everyone! Mga ka-idolodi, bye-bye!